Hey guys, ito na po yung top 5 gaming smartphone po ng 2025. Hindi po guys kasama yung mga China ROM. Ito lang po yung mga pwede po tayo makabili sa mga mall po na mga malalapit sa atin. Tara guys, isa-isahin po natin. Starting po guys sa pinakamura and pinakabago rin po sa ating list. Ito pong si Poba Curve 5G. Ito po ang pinakamalakas na makukuha natin sa may kulang 10k po na presyo ngayon. Dimensity 7300 po guys yung kanyang processor. Naka 55 mAh po siya na battery. Ang alangan din lang po sa may smartphone na to is naka-curved display nga po siya. Pero para sa akin di naman ang problema yan. Since sanay naman po ako sa may curved na display. Pero sa mga hardcore gamer dyan, baka manibago po kayo sa kanyang display. Pero kung malakas sa gaming phone po ang hanap natin, sa may kulang 10k nga po na presyo, si Poba Curve na po ang pinakamalakas na makukuha natin. Sa may kulang 10k po na presyo ngayon guys. Bukod po sa malakas sa processor niya, naka 82516 po siya guys sa version. Naka 45 po sa charger. Decent na camera, 144Hz refresh rate, Full HD pa sa resolution, at mga AI features pa. Pangalawa, yung Ultra version po ng Tecno Pova 7, itong si Pova 7 Ultra. Nagre-range po siya guys sa may around 15k na SRP sa may 12256 na version. Sa lahat po ng gaming phone ngayon 2025, si Tecno Pova 7 Ultra ang pinakamagandang design para sa akin. Formang gaming phone siya, pero hindi mo siya pagkakamalang gaming phone dahil napakasimple rin po ng kanyang design. Tapos meron pa po siyang LED light sa may paligid po ng camera niya para sa mga additional features and mga functions po niya. Dimensity 8350 nga po guys yung kanyang processor. Naka-AMOLED po siya na meron 144Hz sa refresh rate, 1.5K na resolution, 6000 mAh siya battery with 70 watts po na charger. Saka supported pa po siya guys ng 30 watts sa wireless charging. Maganda na rin po guys yung ganyang klase ng specs. Lalo kung makukuha pa natin sa may discounted po na presyo. Ang downside lang po guys ng Tecno Pova 7 Ultra is medyo hindi pa po ganun kaganda yung kanyang camera. Pero ito yung magiging maayos naman po niyan sa mga susunod na software update niya. Saka po yung kanyang storage guys. Naka 256GB lang po siya. Mas okay po sana kung naka 512 na siya. Dahil masyado na pumpitin yung ganyang klase ng storage. Lalo sa may ganyang presyo nga po ngayon. Pangatlo, ito po ang isa sa pinakamalakas sa gaming phone sa may less than 20k po na presyo. Itong si Poco F7 5G. Yan po guys ang hari ng overheating ngayon. Pero bigyan pa natin ng konting panahon si Poco. Baka sakaling maisa po yan sa mga software updates nga po. Lalabas lang naman yung overheating na problema niya pagka benchmark stress test yung ginawa natin. Pero kung normal gaming lang, katulad po ng ML, ng COD, ng HOK, ng LOL, or even ng WoWA, hindi naman mag-overheat yan. Mararamdaman nyo lang po na medyo main siya ng konti compare sa ibang gaming phone. Lalo nga po kung wala po tayong case na gamit niya sa may Poco F7. Pero kung casual gaming lang kayo dyan, napakaganda na rin po ng Poco F7. Build quality pa lang niya is napakaganda na merong metal frame, saka po glass back. Napakalaki pa po ng battery, at napakalaki din po ng display. Okay po guys ang Poco F7 basta wag nyo lang po nga abusuhin yung pinakamalakas nga po niya performance. Pero I think po guys, kahit po maging okay po yung optimization niya, kahit po gumanda yung software ni Poco, I think hindi na po mababago na talagang Snapdragon 8S Gen 4, talagang mainit po siya. Dahil majority po na nasubukan ko na meron ganyang klase ng processor, talagang mainit siya kahit po maganda na yung software. Kumbaga hindi man siya mag-overheat sa may benchmark stress test, pero mainit pa rin po siya kung i-compare po natin sa ibang mga gaming phone ngayon. Pangapat, isa po ito sa pinakamagandang gaming phone para sa akin ngayong taon. Itong Infinix GT30 Pro. Mainit din po yung kanyang thermal guys, pero hindi po siya nag-overheat. Almost identical po sila ng specs ng Pova 7 Ultra, pero lamang po sa maraming features si Infinix. Unang-una yung malaking storage niya, na meron 12/512. Naka-shoulder trigger button din po siya. Naka-RGB light sa may likod niya, at better camera compare nga din po kay Pova 7 Ultra. Kung kapos naman guys yung budget nyo sa may 16k nga po na SRP niya, meron din po siyang 12256 na version sa may 14k naman po na SRP. Hindi lang ako fan ng ganitong klase ng design dahil mas premium looking nga po yung Pova 7 Ultra compare nga po sa may design ng GT30 Pro. Pero syempre design lang yan. Ibang usapan po yung pinaka-actual na performance niya at yung mga features pa po na makukuha natin dito nga po kay Infinix. At yan po guys yung apat na smartphone para sa akin na napakaganda pong i-consider ngayon kung gaming phone po ang hanap natin sa mga global release po ng mga smartphone guys. At meron pa po tayong number 1. At bago ko po sabihin sa inyo number 1, ito pa po yung ibang mga honorable mention na pwede rin po natin consider kung ayaw nyo nga po sumubok sa mga brand na yan.
Si Nubia Neo 3 GT guys, pwede nyo rin po i-consider yung smartphone na yan kung sa may less than 10k lang po na presyo. Pero kung sa may 13k nga po na SRP, negative yan. Si Camon 40 Pro 5G, pwede nyo rin po i-consider yan guys as gaming phone. At the same time, camera phone din po. Dahil kasing lakas nga po siya guys ng POVA Curve 5G. Kaso nasa 11k po yung kanyang presyo pagka nga po nagsisale siya. Pero I think okay pa rin yan. Malakas naman siya at napakaganda po ng camera. Si Tecno Pova 7 guys, okay din po yan para sa may around 6,000 na presyo. Yan na po ang pinakamagandang Helio G100 na smartphone na makukuha natin. Dahil nga po sa malaking battery niya. Si Realme 14 5G, okay din po i-consider yung smartphone na yan para sa may around 15k nga po na presyo pagka nga po nagsisale siya. Naka-Snapdragon 6 Gen 4 yan with bypass charging. Saka malaking battery din po na meron 6,000 at saka 4 to 5 watts sa charger. Si Poco F7 Pro, pwede nyo rin po i-consider yan guys sa may around 20k nga po na presyo niya. Then naka-Snapdragon 8 Gen 3 yan. Almost flagship level din po guys yung kanyang overall na specs. Sa may battery niya, malaki din. Sa may build quality, napakaganda niya. Lalong-lalo po sa may performance. Camera lang po ang pangit sa may smartphone yan guys para sa akin. Saka medyo mabilis nga rin po siya mag-init. Pero overall guys, okay po yan si Poco F7 Pro. At finally po guys, ito po ang number 1 smartphone para sa akin ngayong 2025. Ito si Poco X7 Pro 5G. 17k po guys yung kanyang SRP sa may 8256 na version. At ito rin po ang pinakamalakas sa smartphone na makukuha natin sa ganyang presyo nga guys. Malaki po yung kanyang battery. Mainit po sa may gaming yan. Pero hindi po katulad ng Poco F7 at ang F7 Pro na mayroong overheat na problema. Itong si X7 Pro, never po yan nag-overheat. Maganda rin po yung kanyang display. Malayo-malayo po compare kila Infinix sa akin na Tecno. Lalong-lalo po sa may processor niya. Dimensity 8400 5G po yung kanyang processor. Sobrang sulit na po ng Poco X7 Pro ngayon guys dahil nga po madalas siya nagsisale ng around 13,000 lang sa may Shopee saka sa may Lazada. Compare po kila Infinix na magsisale lang po sila ng unang beses. Then after nga nun guys is naka-SRP na po sila. Hindi po sila katulad ni Poco na every month po nagsisale para makakuha po tayo ng malaking discount. Pero kila Tecno sa kila Infinix, magsisale lang po siya ng unang beses. Then susunod po nun guys is SRP na. Para sa inyo po guys, alin po sa mga smartphone yun ang mga pinag-iipunan nyo. At alin po dyan guys ang pinaka-the best para sa inyo. Comment nyo na lang po sa may comment section. At lahat po ng smartphone na yan guys, meron po tayong link sa may description. At pagka pinindot nyo nga po yung link natin dyan, makakakuha pa po tayo ng discount. Lalo nga po kung discounted na yung presyo niya sa may Shopee. Pero pagka pinindot nyo yung link natin dyan, makakakuha pa po kayo ng additional discount. Kaya malaki po yung makukuha natin na tipid sa kanya kung gagamitin nyo po yung link natin dyan. Balik na lang po guys yung video natin. Thanks for watching.